Inoresto ng Thai Police ang driver ng bus na lula ng mga batang estudyante at guro na nasunog at nakapatay ng 23 katao sa suburban Bangkok. Dumating ang mga pamilya sa syudad noong Miyerkules upang tumulong na kinalanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang bus na lula ng 6 na guro at 30 na estudyante sa elementary at junior high school ay naglalakbay mula sa lalawigan ng Uthai Thani. Mga 300 kilometro, 186 na milya mula sa ilaga ng Bangkok. Ito ay para sa isang school trip na sa Ayutthaya at Nonthaburi provinces noong Martes. Nagsimula ang apoy habang ang bus ay nasa highway sa ilaga ng syudad at napakabilis na pumalat sa kadahilanan na ang karamihan ay hindi nakatakas. Sinabi ni Trairong Pheo-pan, pinuno ng Police Forensic Department, na 23 bangkay ang na-recover mula sa bus. Naantala ang recovery work at kompirmasyon ng kabuang patay kanina dahil ang nasunog na sasakyan na pinapaganahan ng natural gas ay nanatiling masyadong mainit kaya di nakakapasok kaagad-agad ang mga tagapagligtas. Mga pamilya ay itinagpo mula sa Uthai Thani sakay ng mga van patungo sa Forensic Department sa Police General Hospital sa Bangkok noong Miyerkules. Ito ay upang ibigay ang kanilang mga sample ng DNA para sa proseso ng pagkakakilanlan. Tinabi ni Kornchai Klaiklung, katulong ng hepe ng Royal Thai Police sa mga mamahayag na ang forensic team ay nagtatrabaho ng mabilis hanggat maaari upang makikilala ang mga biktima. Samantalang ang driver na kinilala ng pulisya na si Saman Champut ay sumuko Martes ng gabi ilang oras pagkatapos ng sunog. Tinabi ng pulis na sinampahanin na siya ng walang ingat sa pagmamaneho na nagdudulot ng mga pagkamatay at pinsala. Hindi rin itong huminto upang tulungan ng iba at hindi inulat ang aksidente. Tinabi ng driver na tumakbo siya upang kumuha ng fire extinguisher mula sa isa pang bus na bumabiyahe para sa parehong biyahe, ngunit hindi niya naapula ang apoy at tumakbo na lamang palayo dahil siya ay nataranta. Sabi pa ni Chaya Note. Sinabi ng pulisya na iinistigahan din nila kung sinunod ba ng kumpanya ng bus ang lahat ng mga pamantayan sa kaligtasan. Sinabi ng pulisya na iimbestigahan din nila kung sinusunod ng kumpanya ng bus ang lahat ng pamantayan sa kaligtasan. Sa isang panayam sa pampublikong broadcaster na Thai PBS, sinabi ng may-ari ng kumpanya ng bus na si Songwit Chinabot na ang bus ay sinisiyasat para sa kaligtasan 2 beses sa isang taon kung kinakailangan at ang lagayan ng gas ay pumasa sa mga pamantayan sa kaligtasan. Sinabi rin niya na babayaran niya ang pamilya ng mga biktima sa abot ng kanyang makakaya. 3 estudyante ang na-ospital at sinabi ng ospital na 2 sa kanila ay nasa malubhang kondisyon. Isang 7 taong gulang na batang babae ang nagtamo ng mga paso sa kanyang muka. At sinabi ng isang doktor na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang subukang iligtas ang kanyang paningin. Nag-alok ng pakikiramay si Punong Ministro Paitongtarn Shinawatra sa isang post sa social media platform na nangako na sasagutin ng gobyerno ang mga gastusin sa papadamot at tulungan ng mga pamilya ng mga biktima. Kalaunan ay pinisita niya ang mga sugatan sa hospital. Nang tanungin siya ng mga mamahayag tungkol sa sunog, si Paitongtarn ay nadaig ang damdamin at napaiyak. Ito ay sa kadahilanan siya ay isang ina. Ang aksidenteng ito ay nagwidyok ng mga kritisismo sa kaligtasan ng mga bata na naglalakbay ng mahabang oras sa mga probinsya sa mga kalsadang kilalang-kilala sa kanilang mataas na bilang ng mga aksidente sa trapiko at pagkamatay. Kataya ng World Health Organization sa bawat taon, 20,000 katao ang namamatay at 1 milyon ang nasusugatan sa mga aksidente sa kalsada sa Thailand. Ito po si Mariposa
nag-uublad. AGDM TV. Ang gaba, dili magsaba. Thank you. Please subscribe.